Yan po at actually hindi ko po alam kung paano ko po umpisahan itong topic natin ngayon dahil nga po dito sa panibagong banta ni Maharlika na kung saan ay mayroon pa siyang ilalabas na mga videos. Pero ang pagkakaalam ko ay huli na yung kanya, nakareserba yung kanya. At ang alam ko, ang pangalawang ilalabas ay yung shooting sa Davao. Doon isinot yung particular nga, Davao nga, doon po shooting sa Davao. At ang camera woman ay dating kadit nung isang sikat na nandyan ngayon sa gobyerno. Ayan. Grabe. Kung ito na ang nangyayari. At yung kung nga daw doon, yung hindi lamang po yung 5 magkakasama sa isang round table. At marami pa, may mga iba-ibang location na pinagshootingan na walang kaalam-alam yung mga humihigop ng pulbron. So, ano kaya ang mangyayari? Kung ito ay sunod-sunod na mga bidyong ito ay lumabas, itong mga ito, ay papaano kaya pasisinungalingan ni Gibo at saka ni Binhor Abalos itong mga maglalabasan pang mga video na kung saan ay, nako po, grabe talaga. Anyway, ngayon ay siguro doon po sa makakapanood dito ay sana po ay maipaabot ninyo kay Amy Marcos or Senador Amy Marcos itong hindi ko alam kung may kwintang suggestion ito sa kanya. Kasi unang-una, Madam Senador Amy Marcos, dalawa lang po ang pwede mong pagpilian. Either ilaglag mo na yung kapatid mo kasi hindi na po talaga maiiwasan yung paglabas ng mga video yan. Either ilaglag mo na, ikaw na ang tumayo dyan na oo, inaamin ko, na alam ko na yung kapatid ko ay gumagamit. At yun yung una. Siguro pangalawa, yung isuggest mo sa kanya na magpa-drug test na lang or magpa-rehab ng sekreto, ganun lang, para at that time na nawala na yung droga sa katawan niya, saka siya ngayon magpa-drug test. Ganun lang po yun. Ito, suggestion na parehas itong suggestion na ito. Or pangatlo, ano bang pipiliin mo? Yung buong apelyido ng Marcos ang masisira dito, na ang magiging tingin ng mga kababayan natin ay talaga namang wala na kayong kasing sama ng mga Marcos. Which is, ang nakikita ko naman sa iyo, Madam Senator, ay gusto mo pa rin maisalba ang inyong apelyidong Marcos. Na kung saan naman talaga ay hinangaan at inidulo yung inyong tatay na siya, former Ferdinand Marcos Sr. Yan po. Bagamat may mga kontrobersyal na mga nangyari ng mga korupsyon ay nako na po yun mas marami po yung naging positive side ni Marcos Sr. na tatay ninyo. So, ano bang pipiliin mo? Yung maisalba yung inyong buong pamilya na pamilyang Marcos na tuluyan na magkaroon man lang ang isang Marcos na tumayo sa katotohanan, or hahayaan mo yan na talagang tuluyan ng mabulok ang apelyidong Marcos. Yun lamang po. So mamili po kayo doon kung gusto mo pang maisalba, ay tumayo ka sa katotohanan. Pero kung gusto mo naman tuluyan na mabulok ang inyong apelyido, ay di nasa sa iyo yan. Yun lamang po ang aking maisa sa kaunting suggestion.
At unang-una, hindi lamang po basta mga tao lang mga nagsasalita. May mga kongresista na po na nagsasalita, na nagsasuggest na po ng ng drug test dito sa kapatid ninyo. So kung wala naman talaga itinatago, ay bakit pa nga hindi magpa-drug test, di po ba? So yun lamang po eh. Ngayon, ay ngayon kung gusto mo pang pumailan lang sa politika, ay mamili ka na lang po doon sa aking sinuggest. At ano pa ba? Uulitin ko lang po, napakarami pa pong mga video darating, pero ang unang ipapalabas, baka nga hindi na magtagal ngayon na po siguro, baka malamang next week ipapalabas na yan. At lima yung tao sa isang round table na kanya-kanyang singhutan. Kasama na dyan yung tatay ng singhotero. At mayroon din dyan na yung mga nagsosolo, mayroon din dyan may kasamang isa, dalawa, ganon. So yun po, ay, pero alam ko ang unang ipapalabas dyan yung 5 magkakasama. At sabi ko nga po, yan ay sinot or sinuting sa Davao. At ang naging content, yun nga, singhutan blows. At ang camera woman, na nagsilbing camera woman, ay yung kabit nitong nandyan. Makikita nyo. Pagka nailabas na yung video na, kasi kasama siya doon sa video. At yan yun. So, hindi na mapipigilan to. At bukod pa nga dyan, ay mayroon pa rin pong nagpadala kay Maharlika ng mga panibago pa. Mga panibagong videos pa, mga nagpadala kay Maharlika. Ang ngayon ay, at saka nagsabi naman si si Maharlika, diba, matagal na yan na binabanggit niya na Madam Aimee, magsalita ka na. Or else, mayroon din akong ibubuking sa iyo. Hindi ba sinabi niya? At nangyari na nga, ibinuking ka na alam mo na nagdodroga itong kapatid mo. So yun. At maliban dyan, marami pa, mayroon pa siyang ibubuking sa iyo. At yun ay siguro baka hindi na makabangon ang inyong pamilya. Kaya ngayon pa lang siguro ay gamutin mo na yan. Maraming gamot dyan. Maraming pamamaraan dyan. Kagaya itong lumabas na video ito, yung pulburin video, kung hindi nga lang tanga at bubo itong nandyan na nag-react agad, si Abalos at saka si Libo, nag-react agad, na hindi mo na pinag-isipan yung hakbang. Kung hindi agad yan, wala ito. Baka isa sa ibabaliwala na lang ng tao yan. So since na nag-react ito ng kabubuhan, itong si Abalos at saka si Gibo, ayan na, nandyan na yung banta na sunod-sunod ng ipapalabas yung mga video na yan. Well, hindi na yan ang kwan. Sinasabi ko lang ito. Kaya nga lahat daw ng mga sekreto mo, Senador Aimee, ay ibubulalas na. At yun na, ay, hindi ko na alam kung ano sekreto yun. Ay, antayin natin na maibulalas pa yung mga ibang sekreto mo kung meron pa. So, yun ang sinasabi ko. Anyway, mamaya-maya lamang po ay, yun na po yung raffle draw natin. Mamaya lamang po yan, eksaktong alas 12 po ng tanghali yung ating raffle draw. Sa totoo lamang po ay, ngayon, stop na rin po yung kwan dahil kahapon pa po, sabi ko na hanggang alas 6 lang kahapon, yung paglilista ng sekretary ko ng mga pangalan ng gustong sumali. Kaya lang, talagang nalulungkot ako dahil kung saan-saan po nagko-comment ng pangalan yung mga kababayan natin. Yun po ang nakakalungkot dahil sabi ko nga po na sana kung pinapanood ng buo yung video ko na instruction or pagdating dyan sa raffle draw na yan, sana hindi sila naligaw. Ay ang problema po, kung saan-saan sila nagko-comment,
ng kanilang pangalan, kaya yun po ay disqualified po yun. Hindi po yun isinama. Yung iba po yan ay sinagot, yung iba naman po ay diretsong erase na po yan. So yun po nakakalungkot dahil basta lang makapag-comment, hindi naman nila alam na hindi naman pala pwedeng kung saan-saan lang magko-comment. Anyway, titingnan na lang po natin yung magiging resulta mamaya ng ating raffle draw. At ang gusto ko nga po ritong masiguro ngayon, ayon pong mayroon tayong kahit papaano mga subscriber ko ang mabago ang buhay. Kung hindi man po kayo, hindi man po kasi lahat kayo mananalo, kaya nga po nilagay natin yung sa raffle draw dahil bubunutin po. Paswertihan na lang po kung sino yung mabubunot. Ano po? So, pero wag po kayong mag-alala. Doon po sa mga hindi po mabubunot ngayon, ay kasali pa po kayo sa susunod na raffle draw. Kasi hindi po itatapon yun. Mga pangalan ninyo, hindi po itatapon. Bagkos ay mag-antay uli yung announcement ko kung kailan po uli yung susunod na raffle draw at doon po uli kayo mag-enter ng mga pangalan niyo. Pero yung mga naka-enter na po, hindi na po kailangan. Yung pong mga mali-mali dyan at may mga kaing-ingan, pwede na po kayong sa susunod na kayo mapasama kasi tiyak hindi na po mapasama yung inyong mga pangalan kasi hindi naman po kayo nakikinig sa instruction at dahil nga sa medyo masabi natin medyo may katangahan kayo, kaya hindi po kayo mapapasali. Masakit man po sabihin yung katangahan pero dapat po talagang sabihin na rito para matauhan kayo. Hindi po ba? Kasi paulit-ulit po yan. Lahat po ng video ko, magmula po nung in-announce ko, yung magkakaroon tayo ng raffle draw. Araw-araw po yan na in-announce ko, tungkol po yan dyan. Pero hanggang ngayon po, nandyan po kung saan-saan kayo nagko-comment ng inyong pangalan. Hindi nga po valido yun. Anyway, hindi nyo napapansin, kaya ko naka-off yung mga video ko nasa comment section. Kasi nga po, tuloy-tuloy yung mga comment ninyo ng pangalan ninyo ay hindi naman dapat doon. Kaya, antimano, ino-off ko na yung comment section para hindi na madagdagan yung mga magko-comment pa na hindi naman dapat. So, ino-off ko na po yung comment section para hindi na makapag-comment yung mga tanga. Di po ba? Ganoon naman po, wag ko kayong maging tanga sa sarili niyong bayan dahil unang-una, kapag tayo ay naging tanga, ay delikado po yan. At nakakamatay po yung tanga. Kasi, bakit ko sinabing nakakamatay ang tanga? Kasi po mayroon po ako eksperyensya na yung pong laso ng daga nilagay na doon sa kitchen niya. Yun doon sa lutuan niya, sa may malapit sa lutuan. Ito na ang sister, nagluto siya ng ulam, akala niya, toyo yung nasa bote, yung pala laso ng daga. Kaya lahat sila, ayun, dinala sa hospital. Mabuti kahit pa paano nakaligtas. So ngayon, aywan ko lang ngayon kung natuto na o naging matalino na. Baka mamaya tanga pa rin. Kaya pagka tanga pa rin hanggang ngayon, ay hindi malayong mamamatay yan sa katangahan. Di ba ba? So ganoon lamang po yun. At ang layunin po ng Birana Live Studio TV ay para makapagbigay kahit papaano or makatulong kahit papaano doon sa ating mga kababayan na hindi naman po kailangan ulit-ulitin dito dahil nandyan po yan, napakadalas ko pong sabihin dyan yung mga dinadalaw ko pero hindi na kailangan ulit-ulitin yan. So masaya po kasi ako na kahit papaano ay nakakapagsalba tayo ng pamilya na nagugutuman or walang masaing. Ganun lamang po yan. At ito pong raffle draw natin ay hindi lamang po natin isasalba yung mananalo, kundi makapagbigay po tayo rito ng kahit papaano po ay mabago yung buhay nila. Kahit papaano, kung halimbawa mayroon man silang gustong paggamitan doon sa kanilang mapapanalunan, halimbawa natin, makapagnegosyo sila,
ay di malaking bagay na mayroon silang pagkakakitaan araw-araw para sa kanilang mga pamilya. Yun po ang layunin ng Berana Live Studio TV. At doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, kung gusto lang po ninyo na sumali dito sa ating programa, Berana Live Studio TV, ay pindutin nyo po ang subscribe, mag-subscribe po kayo. At every time na mayroon po akong i-upload na video, pindutin po yung like para sa ganun ay rami po yung mga taong ma-i-inform nitong ating programang Berana Live Studio TV. So para po sa susunod, lalo na po yung bago nakakita ng video ito, para sa susunod po ay mapasali na po kayo sa ating mga gagawin pang mga draw. So, yun po at sabi ko nga po ay masaya po ako nakikita na mayroon akong natutulungan na nabago ang buhay. Yun po ang isa sa layunin ng aking programang ito. Which is yung pong naka 250,000. Actually po, minsan yan kung nagagawi kami doon malapit, doon yung nanalo po ng 250,000. Dinadaanan po namin yan. Yung po nanalo na yon, dinadaanan po. Pero talaga naman, talaga, deserve niya na siya talaga yung nanalo. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi yung dati-dati na talagang, hirap na hirap talaga, yung pong pangsain nila sa hapunan, kung saan-saan pa nila hahagilapin. Pag minalas-malas, wala sila mahagilap, matutulog na lang po sila na gutom at magiinom na lang sila ng tubig. Pero since na po nanalo siya ng 250,000 doon sa ating live video naman, live po yun, hindi po raffle. Live dati, yun po, minsan ay nadadaan na dinadaanan din namin, sinasadya namin. May kwan po, parang napaka-alwa na ng buhay kasi unang-una, bakit hindi ko masabing napaka-alwa ng buhay? Yung tindahan yung pwesto ng kanyang tindahan, kompleto na po, halos parang mini grocery na nga. Tapos, ang matindi pa nito ay may mga pa siya, may mga frozen meat pa siya. Gaya halimbawa ng mga karne-karne na yan sa mga hotdog at mga kung ano-ano mga inaangkat daw niya yun sa Pampanga na mga yung tosino, yung mga ganon. Ay yun lang po nag-standby kami roon ng 10 minutes yata kami nag-standby kasi dumaan na lang kami. Aba, napakarami pong bumibili sa kanya. Kaya po, talagang napalago niya yung 250,000 na napanalunan niya. Kaya tuwang-tuwa naman ako. At at least, sabi ko nga, nabago yung buhay nila. At ganun din po, sana dito sa ating gagawin na parapol. Mamaya lang po ito, mamaya na po ito. Ay dasal-dasal na po tayo. At sana yung inyong mapapanalunan ay huwag niyong sayangin. Isipin niyo mabuti kung saan niyo gagamitin para sa ganun ay hindi na mawala pa sa inyo, bagkos ay napapalago pa rin ninyo gaya nitong nangyari doon sa nanalo ng 250,000. Napalago po talaga niya. At titingnan ko po, hindi pa po, undecided pa po ako kung magkano dalaga yung aking magiging premyo. Pero isa po sa isip ko ay gusto ko po talaga dito sa mapapanalunan ninyo, mababago talaga ang buhay ninyo. Yun po ang isip ko. So kaya po dasal-dasal lang po tayo dahil lagi naman po, hindi lamang po dahil may raffle tayo ay magdasal. Panatilihin niyo po at ugaliin niyo po na magdasal sa ating Panginoon. Panatilihin niyo po yan araw-araw. Huwag niyong wawalain sa inyong puso at isipan. Saan ba puso? Saan ba? Kabaliktad na. Puso at isipan na mayroon po tayong Panginoon na siyang gagabay sa atin, na siyang gagawa ng programa sa ating buhay. So, yun po. Dahil yun lamang po talaga ang
ang makakapitan natin dahil wala po tayo makakapitan dito sa gobyernong ito at mga gutom po itong mga kung po itong nasa gobyerno po ngayon ay mga hampas lupa at mga patay gutom yan. Kaya bago nila unahin kayo ng mga kababayan ko, unahin muna nila yung kanilang mga tiyan, bulsa, at saka yung kung ano-ano pa. So yan po yan, kaya wala po kayong maasahan dyan. Dahil kung gaano kayo kahirap or gaano kayo kagutom, mas mga gutom pa po itong mga na ito. Itong mga politikong mga kawatan na ito. Yan po ang pakatandaan ninyo. Kaya po ang ating Panginoon lamang po ang siyang gagabay sa atin. At dahil yun naman po ang ginawa ko. So, kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang blessings na binibigay niya sa akin. Pero ganun pa man, ay lagi pong araw-araw ko pong hinihiling niya sa ating Panginoon na huwag na po niyang ibigay sa akin, kundi idiretso na po sa inyong mga subscriber ko yung mga blessings na patuloy niyang binibigay sa akin. Ganun lamang po yun. At sabi ko nga po, ay ugaliin po ninyo na yun pong makakapanood ng bago na ito, ugaliin po ninyong panoorin ng buo para na itong mga ina-upload kong video para po hindi kayo naliligaw. Dahil ang sinasabi ko po rito, dito po sa Verana Live Studio TV ang swerte. Wala po dyan kay Mike Abe. At wala rin po dyan sa mga ibang mga vlogger dyan ng mga pangit na mga demonyo na at mga patay gutom pa. Kaya ako sinasabing patay gutom, di ba humihingi sila dyan sa mga followers nila ng kung ano-ano. Yung sinasabi ko yung si Chris Olo, humingi ng laptop sa kanyang mga followers. At pagkatapos niyan, hihingan pa niya ng pira. Yung vlogger dyan sa Canada, yung bagong lipunan na yun, si Kalay Roy, na mga project daw ko, na tingnan nyo, panoorin nyo kung sino nakakapanood din yun at magpapaloko kayo dan, mga loko-loko nga talaga kayo. Diba? Mga project daw ko yan. Kalay Roy na dyan sa Canada, yung bagong lipunan na vlogger na yan. Natapos hihingin niya yung pira na kunwari mag-i-invest daw kayo sa kanya. Ay, ang target niyan mga OFW. Kaya mga OFW, pakaingat kayo dyan. Kalay Roy na yan, scammer yan. Huwag kayong nagpapaniwala dyan. Unang-una, sabi ko nga po sa inyo, dapat sila na mga iniidolo ninyo ang nagbibigay sa inyong mga followers. Hindi kayong mga followers ang magbibigay sa kanila. Yan ang pakatandaan ninyo. Ito, Verana Live Studio TV ang hanapin nyo dahil ito ang vlogger. Kung may kukonsider ko ng vlogger ang sarili ko, ako ang namimigay at hindi ako ang humihingi sa inyong mga followers ko. Tingnan nyo yung iba. Hindi nyo napapansin yun. Kaya yan ang sinasabi ko na hindi nyo alam na iisahan na pala kayo nitong mga vlogger na itong mga pangit na ito. Yan ang pakatandaan ninyo. Sila ang dapat na magbigay sa inyo. At hindi kayo ang magbibigay sa kanila. Katangahan, yung magpapadala kayo ng kung ano-ano. Kagaya ng sinasabi ko na uto lang nung isang taga-kwan, yung follower niya abroad na uto lang, nagpadala ng laptop. Tingnan nyo. Sa halip na yun ay pambili na lang niya ng mga gamit ng mga pamilya niya, anak niya o ano, ibinigay pa niya dyan sa vlogger. Ang pangit-pangit ng vlogger na yan, grabe. Yung luwang-luwang na bunga nga na mayroon pang hangin ng ulo. Yun po yun. Yan ang pakatandaan ninyo. Kaya ngayon ang minsan naitatanong ko sa sarili ko bakit kaya ang bagal ng subscriber ko ay samantalang ito lagi yung nagpadala minsan ng super sticker sa akin, yung mga palipad-palipad daw.
Antimano, binara ko yun. Antimano, pinigil ko yun. Ora mismo, pinigil ko yun. Sinabihan ko na huwag. Huwag mong gagawin yan. Bagkos, ipunin mo yan at ibigay mo sa pamilya mo. Ako na mismo ang umawat doon. Mayroon bang, ako ba? Ay, nako. Samantalang kung yung maluwang ang bunganga na yung Chris Ulo na yan, ang pinadalhan ninyo, uutuin ka pa. Mayroon may napanood kasi ako na live dyan Inuto niya ng inuto, kadaming ipinadala. Yung nag-iisang tao na yun, sunod-sunod yung pagpapadala kasi na uto. Uto, tanga. Yung nagpadala na yun. Gusto ko yung mga pangalanan dito, pero wag na. Kasi mabubulgar na sa buong mundo ang katangahan ito. So kayo nagbigay ng laptop. Ngayon, yun po yan. Pakatandaan po ninyo, ang hanapin po ninyo, yung mayroong kayong aantaying swerte. Yan po ang hanapin nyo. Kagaya po ng Birana Live Studio TV na ito, mayroong posibilidad na suswertihin kayo. Kagaya nito, maya-maya lamang, 12 o'clock, mag-uumpisa na yung live natin. O di may masuswerte, ito ang hanapin nyo. Unang-una, sabi ko nga sa inyo, nako, paulit-ulit ko na lamang sinasabi yan sa inyo, ang mag-subscribe sa channel ko, hindi lamang kayo gaganda, hindi lamang kayo gagwapo, so swertihin pa kayo. Yan lagi ang sinasabi ko. At yun ang totoo. Unang-una, yung mga kagaya ng mga pangit na mga vlogger na yan, kita nyo? Gustong-gusto ninyo na nagdadadaldal sa harapan ninyo, tapos ang pangit. Ay kung meron kayong sakit sa puso, baka mamaya, pagka salita ng salita at tumalbog yung postation yan, inatake pa kayo, namatay pa kayo, ayan ang napala ninyo. Kaya dito, wala na kayong hahanapin, ito ang i-subscribe ninyo, Birana Live Studio TV. Okay, balikan lang po natin yung una nating sinabi, na ito po ay tuloy-tuloy na po yung pagbubulgar or pagpapakita ng mga pagpapalabas ng mga video ng mga pulburon video na yan. At yun nga po, ang ulitin ko lang po na yung isa po dyan ay binidyohan ang location po niyan ay Davao. Doon po binidyohan. Tapos yung iba po ay magkakaiba na, may sa Metro Manila na, may kung ano na. Pero yung 5 po na sumisinghot ay sa Davao po yun, na binidyohan. At ang camera woman na hindi nila alam na binibidyohan sila, yung kabit nang nandyan sa video na nagpopulburo na yan. So muli po ay maraming salamat po sa mga bagong nag-subscribe. Hindi po kayo nagkamali ng pag-subscribe. At kung kayo ay nakapag-subscribe sa mga pangit na subscribers niyan, i-unsubscribe nyo. Dito kayo mag-subscribe sa Birana Live Studio TV dahil hindi naman kayo nakakita ng 175 years old na gwapo pa. Di ba ba? Sino nga ba naman mag-aakala nito 175 years old itong kwan? Pero ang totoo po nito, ganito lang po yan. Ang totoong, pwede po kasi akong, kagaya po nito, nagsasalita ako. Makikita po niyo yung tunay na ako na 175 years old. Pero, yun po ay kung gusto lang magpakita, pwede po mag-iba yung anyo ko. Makikita nyo talaga matandang-matanda na gwapo. Yan po yan. Pero pag ganito, ay hindi nyo talaga halata. Kasi unang-una, ipinanganak ako ganito na po talaga ako kagwapo. Yan po yan. Mayroon na rin po akong bigote. At yan. At buhok. Actually, itim po yung buhok ko. Imagine mo, hindi pa pumaputi yung buhok ko na yan sa 175 years old ko, hindi pumaputi yung buhok ko.
Alam niyo kung bakit? Kasi nagkukulay ako. So, dito na po natin tatapusin. At congratulations po doon sa mga mananalo. At good luck sa inyong lahat na sana ay itong gagawin kong ito ay makatulong sa inyo ng malaki at mabago ang inyong buhay. Kasi yun naman po talaga ang pangarap ko, na mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Hindi man sa ngayon, sa mga ibang araw, ay magkakaroon din po kayo ng swerte. Kung hindi man ngayon, maaring bukas, makalawa, ay nasa inyo na ang swerteng sinasabi ko. In Jesus' name, maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.